Okay, naimbag nga bigat kada kayo amin. Welcome Kabigat to ka kayo. ayan. Amin, kagayim. Dita, Oh, North Luzon. dita North Luzon Kagabsat. Welcome to Terp Talks North Luzon Ilocano Edition. Tama, Lester? Gwen, lokalo ka? Wala. Nagtoy ti dyan mo. From Baguio, Char. Ang Baguio, kasano ti dance kita. Ang sayo Ako ko gamit mo? ka. Diyos. Kasla, kanyaw, kayat mo? Diyos. Yes. At ata. Si Kamay. Tiga Sentro Pamplona, Cagayan na. Wow, Cagayan. Yes. Sa bali kami dyan Ilocano mi nga duwa. Sa bali dyan pa nag-Ilocano mi. Tama ba? Then, nagsabali. Dati sa Bali na, dami ti similarities na. Ngayon nga po nga adanak dito Pasay, Metro Manila, medyo mo awan ti practice ko ti Iloco. So nga, Nako. siya at dagto iti partner ko nga gayem ni Ivy. Ha? Expert talaga. Oy, anak pa expert ha. Narigat nga agsarita ti Ilocano no public people talaga. Public people. Yung ganun ba? So, welcome. Pasensya na mga audience namin, Ilocano edition kasi ngayon. Ito, introduce mi kanyayo jay guest ni Tata nga aldaw. Lester, siguro umuna ka pa'y. When? At dagtoy dagiti guest nga nagapu iti Northern Luzon na interpreters, no? Dagiti agserserbi pa na iti pagserserbisyo da iti deaf community jay North Luzon. Tapno mapa ay iti access ti communication, no? Para ken dagiti gaygayem ta nga deaf dito North Luzon. So at dati may isang ambok dito ay nga classmate ko dati way back when I was in studying sign language, no? Sorry, medyo naparigatan nak. Kaya mo yan. Practice lang. Practice. Na, ito, mabait to si at isa rin siya isa rin siyang educator. So meron siyang teacher's hat, at dati teacher's hat na ken at dati interpreter's hat na. So it plays a dual role ika nga nila pagdating sa field, no? So yun. Isa rin siyang educator, a good friend of mine, and also mahilig siya sa mga tanim-tanim. So, plantita rin to. Ay, plantita ang peg. Oo. So, kaway-kaway sa mga plantita yan. Plantito. So, ito. Kung gusto nyo pang huwag na natin patagalin ito, ha? Ito, ni Ma'am Rosebeth Gabay. Hello po. Hello po, sir. Naimbag bigat. Naimbag na bigat, ma'am. Ayan. Kasama niya yung ma'am, sir. Ay, mayat tibiyag, Chos. Mayat tibiyag, sir. Ayan mo, Ma'am Rosbeth. Ayan mo, Ma'am Rosbeth. Adak pero San Fernando City, sir. La Union. Ano metti ko, dita, di biyag dita, di dagita, gagayong tanga dep dita. San Fernando. Actually, sir, ado ti def ditoy ket dagiti do mga def ditoy ket ago-work dan. Ado ti ago-work nga def ditoy ayan ni ken regarding met dagiti def nga is eskwela ket continuous na tamot ti modular at damot ti online ken adamot ti home visitation every week, once a week. So, yun. It's good active po sila. Active sila, no? Active, yes, sir. Alam ni Ma'am Yoli yun, sir. Okay. So, yun nga. Kas ano nga masuruan jay def no modules ngay. Curious no apay no modules kas ano nga masuruan or maituro jay para sa deaf community. Ma'am, sa akin, sa kinder at saka grade 1, dati inaramid ko nga ada senyas na G-module.
teacher made, ako mismo ang gumawa, na kung saan may explain ijay nga at dati buyog na nga sa uken senyas. Tapos adamat laeng ti video lesson nga inaramid ko para kinyada, and at the same time kada maminsan ti makadomingo adda ti papan ko di balayda nga pati tinanang da ket sursurwak met ti senyasan kasi kinder da ken grade 1 kasapulan nga tinanang ti masuruan pa tapno ti kasta mas matulungan tayo dagiti deaf learners tayo dito eh. Ayun. Oo, 'di ba? Na-curious sa gamin kasi 'di ba, module tayo tata, tapos ada pay gamin ti COVID, syempre strictly stay at home. Ay, ma'am, Yes, madamagak, jay modules da ba? Da kayo ti ag-deliver or isuda ti mga ala jay modules? Case to case basis ma'am. Gamin ada dagiti enrollees ko nga awanan talaga ken adda ayuda. Kumbaga may isa nga tao ti labasan pay bago di ayanda. Kasi awan pay ti talaga nga SPED center dayjay. So nga siya mismo nga teacher ma'am napanak ijay barangay nga dijay tanay baga gamin prior ti enrollment idi napanak ijay nag-scout ta no ti kasta matulungan tay dagiti ada ti regular class nga syempre awam ti sign language na kumbaga naka adada ijay ket mas matulungan nga kasi nga SPED center or SPED class ti papananda ken kasi ti apo nga babaan ti barangay officials da ni barangay captain Ebrio ket talaga nga very supportive ji Kapitan Ijay ket tinulungan dakmet nga in-scout mi dagiti talong ubing in one barangay. So dagiti talong ubing Friday gamin ti retrieval kumbaga pinagisublida dagiti modules. Ket ti aramidak ma'am may salang gamin ti ubing ko nga agnanaed dito San Fernando ket tallo ijay San Juan. So data nga tallo may isa nga kinder ken duwa nga grade 1. So di grade 1 nga may isa adda pala jay sa bali nga barangay. No digat aramidot ma'am no handa makaumay ta PWD met lang jay mother na apapanak talaga jay balayda ken jay mismo nga barangay hall ti pag mimitan mi nga kumbaga apang ko kayaban jay kami nga admit. Narigat met balo ti kasasaad ti maestra no kasyemet pero it's in the heart ma'am nasa puso mo yan para matulungan lang po sila. Kano matulungan tayo sila. Deta tayo bang ibaga nga ayat kin serbisyo. When? Deta mestra. Wow. Wow. Grabe gayam jay sakripisyo niya, Lester, no. Si kamati jay sitwasyon na, 'di ba, may jay sakripisyo nga as a teacher. Sakripisyo ken panagligrigat mo nga mayawat ti quality education kada iti ubing ta na deaf. Ken access to education. Deta ti wow talaga. Actually, sir, with all the support ni division ni, ti principal ni, talaga nga agtitimpuyog kami, sir, nga para ti pagsayatan ti ubing ni. Ken mesa, sursurutan tayo before tayo nga apan ijay, sursurutan tayo mat health protocols na kungkunada. Hang ka mabaling nga apan ijay barangay hall nga, awang mati face shield mo, tugot ko pa sir DJ ko ajingi sprayer ko ti alcohol. Yung alcohol. Talagang parang pang sanitize dagiti ko. Adijayan before da sumrot, good morning da. Kumbaga
bago da sumra ruangan, talaga nga na alam amin nun. Kan tultulungan dakmat, dagiti barangay officials, BHW, San Juan La Union, ma'am. Siya at nagtinulong dagita na tao kita. Tapno mapaabot dagita na nararapat nga serbisyo na masapol dagita ng kayayang kita San Fernando. Well, sir. Kasano ti sitwasyon nung nagkaroon ng lockdown, yung kasagsagan ng lockdown? Paano yung sitwasyon nung nagkaroon ng lockdown dyan? So, nagkaroon ba ng, when it comes to accessibility sa ating mga deaf brothers and sisters, paano po nagkaroon ng gano'n? Paano po yung accessibility nila when it comes to their health protocols, community relations, so education. So yan, paano po naging flow? Yun po ma'am. Maayos naman po sir, na mayat-mat pinangidalan ti local government ni sir ti nag-lockdown kasi all out support suda. Hanlang mat nga ti local government no dikat pati division ni nagarami da matiwaya wagas tapno ti kasta ket mapanatili met lata di chay nasayaat nga pagsayaatan ti amin. Jet no di panggap mati. Ay sige sir, okay. Okay. As a mestra ti deaf can freelance interpreter. Ano ti makit-kitam nga na siya at nga programa para tagid ang komunidad dita na magbe-benefit yung mga deaf natin bilang teacher at saka bilang freelance interpreter. So may mga support bang government programs para sa mga deaf natin dyan sa San Fernando? When sir adati support services na gaputi local government and at the same time religious group the Mamyoli adatada nga sumusuporta kinyami hanlang met nga isuda ti kuano dikat pati amin as a whole dito ni kwami. Ti question ko kasan adu ti interpreters dita nga kwa dita Ilocos sir no San Sir, Fernando. Amok sir ti interpreters ditoy Region 1 ni Ma'am Leia Surut, Region 1. Dr. Leia Surut, ni Ma'am Brenda, ni Ma'am Genevieve Ugay, Shak sir, ni Ma'am Eden, di Ordaneta. Tapos daytimot lang sir ti amok nga limang daytimot lang ti limang interpreters na amok ta. Ti Ilocos gamin sir ay ayabandak pay nga apapanji Ilocos. Pati pa ni Ma'am Edna. Ni Ma'am Edna ket kwa international. No dati makasapol dito Ilocos. Ma'am Edna kunak adati kastoy lalo na kami nga available Ma'am Edna. Kasi ni Ma'am Edna mutay mat nga turong nati amin. So makita nga basbasit laing ti sign language interpreter dita San Fernando dita North Luzon. Ngem uray may sa when no basit nga sign language interpreters ti adda dita ket napudpud no nga access service digiti defta nga gaygayem anwem ti adu no sanmet nga agpaypayso ti pagseserbisyo da. Diba? Deta ti may bagang ayat ken serbisyo ti masapol dagita defta. And dito interpreting obrata. Yung may dati question ko kasano nga i-balance data nga teacher's hat when dagiti dugdu mga trabaho dagita na ibagam nga interpreters na linliman, anim, ganon. Paano nababalance yan kung syempre may trabaho kang iba, meron ka ding mag-freelance interpreter, paano mo siya nababalance?
Ay, sir. But aguray tay bago mo nga sumbatan jay question nga dayta. Introduce tayo ni Miss Yoli baka same damot lang ti experience. So ni Miss Yoli gamin may sa nga church worker isu adati ministry na ijay simbaan da ijay sumat lang San Fernando La Union. O di ba? Wen. So siguro kakabaro dito yung nga duwa. Syempre agin na mo da, di ba? Tinulong So, insuda. One, ma'am. One, two. Yan. Welcome Miss Yoli Locaberte. Tama Hi, tama Ma'am Jay. Yoli. When okay, Jay, question ni Lester itatay. Mabalin nyo nga mabalin nyo nga sumbatan nga duwa. Kayo po mag-usap kung sino mauuna sumagot. Sige. Jay. When Sino po? Miss Yoli, baka kayat mo nga kwa? Ana, pakiulit mo man, sir. Jay, question mo. Ay, Jay, question mo, gaya. Question ko, kasanong nga maibalance iti teachers hat when teachers ka, can ni interpreter hat, nga freelance interpreter ka, when at researcher ka, can freelance interpreter ka, kasanong nga maibalance deta time mo nga agserbi using those two jobs, no? So, paano mo siya nababalance? Actually, iti deaf ministry, iti gamin church mi, nag-start kami ti deaf ministry kat ti muna nga nagbalin nga interpreter kat siya, sir. So nga, dito ministry nga ko na work nga pagiging interpreter, it's been a blessing to me. Gamin nagaduti na itulong na kanya personally to discipline myself. Umuna iti amin tapno amok nga i-balance iti time ko. Kaslajay ko na adati work tayo, may saakmat nga agisursuro ijay school, private school dito yung San Fernando, ti La Union Bible Baptist Academy. So, nagrigat nga balance siya nagpaiso. Kasi Monday to Friday, ada akjay school, Saturday, ginagamit ko po ito. Usarap dito yung Saturday nga, ag Bible study kadagiti deaf tapno masurwan damot, ma-educate damot about God's word kan ma-enhance mo ti character da. Tapos iti Sunday po, whole day po ako na nag-i-interpret sa church services. So talaga nga narigat nga balansan, but with God's help and self-discipline, know how to budget your time, kan nasursurok nga ikanmat iti importansya iti bagi. Gamin no work tinatutunak kat no puro mat work kat awan iti time mo ti sarilim, how will you help them? So balance, yun yung natutunan ko. You learn to budget your time, self-discipline po, sir. Nagmayat nga ko Nagmayat nga jay answer na. O talagang narigat nga i-balance piman no isikapay ti teacher kun interpreter. Tita. Okay. Ma'am Rosebeth? Yes, ma'am. Yan po. Same question din po. Okay. Agpaisuchi, imbaga ni Ma'am Yoli, ma'am, nga narigat nga balansya. No talagang ipampamaysam mo talagang masurutan mo no how to balance. Kumbaga. Tapos, kaslaki niyak ma'am, sometimes Saturday apapana ako home visit. Then already idi hampay nga COVID days at dapat ti sign language classes ko nga dito under PRID, ma'am. So kumbaga fully loaded ako doon at sa awa ng Panginoon nakakaya naman po. Oh, Yung great. family, with your supporting family, makakaya pa rin. Yes, ma'am. Yun po. Wow. Grabe Wow. talaga. Jay roles, duwa nga roles nga ar-aramidan dayto nga duwa nga guest tayo.
also acknowledging the presence of Miss Ember. Siya po ang interpreter natin ngayon. O, di ba? Eh, buti na lang nakaintindi siya ng Ilocano. Oh, nano-nosebleed na daw siya. Sorry, Miss Amber. Okay lang yan. Okay, next question. So, no, Jay, nag-adal kayo T-sign language from school or church? Anyone can answer. Siyak, ma'am. Bali, nag-start ako na nag-isursuro ti DF, EJ, dito yung San Fernando City. I started way back 2000. So, kumbaga, nung pumunta po ako sa PRID, matanda na ako dun sa SPED. Matagal na ako dun. Kasi, siyempre, saka lang po ako nakatapos ng certification ko as interpreter nung 2016 yata yun, Sir Lester? 2016? Siguro po. 2016. Pero sa awa ng 2017. Panginoon, yung two level ng sign language dun sa PRID, nag-undergo po ako ng evaluation. Kung may pasa yun, you can go to another higher level. Kaya sa awa ng Panginoon din, based from sa tulong ng mga experience ko din sa field, and at the same time sa tulong din ni na Ma'am Brenda as my kumbaga sila yung mentor ko, Ma'am Jerry Ugay, yun yung mga mentor ko sa sign language. Kumbaga talagang nakatulong talaga sa akin yun. And at the same time, yun pong mga teacher namin dyan sa PRID, lahat-lahat po sila, kumbaga, yung mga tulong nila na kaya naman po. Wow, adagayan ti challenges. Siyempre, amumot lang ni Lester, siguro the same challenge din lang ni Sir Lester Inya. May mo talaga kasi babasi ti opportunity ti nga matuto ka ti sign language ita probinsya, ita Ilocos, kasta awan di ag-offer ti training na kasta. So nga mapanyo ito yung syudad talaga. Ngayon, Ma'am Rosebeth, aside from PRID, do you have any additional workshops or training attended aside from the PRID that would really give you a lot of benefits when it comes to interpreting? Meron pa bang mga iba pang aside sa PRID? May mga trainings din ako, sir, ng sign language under Father Luke sa SLU Baguio. Natapos ko ang basic, dalawang intermediate at saka yung advanced na isa. Pero yun din yung nakatulong sa akin, sir. Yun yung sinabit ko sa PRID as proof na may trainings ako prior na pumunta po ako sa PRID. So, paano nyo nalaman pala na narinig yung tungkol sa PRID na nag-offer sila ng training pa aside from yun nga, from PRID at sa Father Luke, paano nyo, or meron ba tayong kailangan na need dyan sa ano ba tawag dyan, sa area nyo na magbibigay ng additional trainings or mentoring para sa dumami ang mga interpreters dyan sa San Fernando? Ayan, sir. Actually, sir, gaya sa mga mentors ko po na sina Ma'am Brenda, Ma'am Genevieve Ugay, sila po kasi interpreters na sila nung nandun na ako. Idadak Ijayon field. Kumbaga, talaga nga bihasa na sila. So, kinyak kasla mabutengak mat idi ta Manila nga road. Kitahan ko mat amo, sir, ti Manila, kumbaga. So, tinapasamak di jay, nakita mo, sir, hanak nga rumrumwa, rado jay la boarding. Hanak nga kwata, mabutengak talaga. Hindi ko alam kung saan susuot. Tapos sa awa ng Panginoon, natutunan ko rin ang Manila because of sign language interpreting na pagpasok. Di ba, mong sir nga kwa nga every Saturday, Friday night, I'll travel going to Manila
Saturday night agawid man ti La Unionan kasi ti araramidag idi. So medyo enjoy. Kasla nga inaramid mo nga Divisoria jay Baguio ay Baguio. La Union to Manila, Manila to La Union. Yes, ma'am. Shot, iyati na ay baga. Pag no, kaserbita. Enjoy. Sir. Yan. Miss Yoli, si ka ngay, church lang, nag-adal ka ti sign language from church mismo lang or jay eskwelaan? Tipo, not church, not in school. Ang, paano ba? Actually, wala po akong formal na sa sign language. Bale, natuto po ako mismo sa mga deaf. Nag-start po ako kasi na nagka-burden when I have di adati Ilocano gayam. Di adati duwa nga estudyante nga deaf. Dati duwa nga estudyante nga deaf nga sorsorwan iti good news class tata. Tapos lang na-realize ko na nagbayag ko nga sorsorwan dagito nga duwa nga deaf nga estudyante kon. Na-realize ko mauawatan da nga ta dahito ibagbaga ko na. So dijay nag-start nga nagkaroon ti burden nga I need to learn kailangan nga adalon iti sign language tapno ma-reach out ko dagito nga deaf kuna. Tapos pinag-break after 1 week ada nga dagos di blessing because I met na-meet ko ni Ma'am Amber with the Association of the Deaf dagiti grupo ti deaf iti La Union. So kunak wow, it's an answered prayer. Dijay nga nag-start iti love kan iti burden ko kadagito nga deaf. Ijay mat nga time nga in-invite ko so the church. Ijayan nga nag-startan sir and then I asked them to teach me imununa ni Ma'am Amber tinagisuro and then inpasa na kadagiti deaf kasi amo na nga mas explanation na kada kami idi mas makasuro kami no mismo dagiti deaf iti agisuro kada kami because it's their iso ti lengguwahe da iso ti language da. So ayun, doon nag-start hanggang naging friend ko sila, kaibigan, gano'n. Tapos pag may mga hindi ako alam, ini-spell ko yan. I learned the alphabet, then spelling of data, then isuro da sign na, and then hanggang na nga nasursuro. Actually, di start, nagrigat, gamin, every word, memorize ko. Kasi every Sunday, adati defon, so ano kailangan mag-interpret. So, nagrigat. Rabi iti Sabado as in. As in overtime. Adalag na iti. And then, hanggang na nga nakamitak mat iti missionary. So, di jay kinan-counselan na, sinurusturuan dak, how to interpret. Ijay nga, ma'am, sir nga, nag-start. Aging nga nga naamo kunti ag sign language kun ag-interpret. With the help of the deaf and other mentors. Yun po. Siguro Miss Yoli baka calling mo gaminday ta iso sika lang ba ti agi-interpret day church or ada pay sa Bali? Dati kadwa? Idi rugrugi ma'am Idi rugrugi duwa kami. Ni Sir Lester. Meron po akong kasama dati kadwak idi napanti sa baling nga lugar so may sak nga nagbati pero ay nag-encourage sakti dabdo mga members mi so itatta mga adadagi jay na surwak may samot nga kadwak nga staff wino teacher jay luba jay school ministry ni tapos adati mother nga nasurwak tapos ni Sister Jackie bali si kami nga upati agtitinulong itata. Wow, congrats, Char. Data mi ti ministry nyo, di ba? Oh. Lester, baka adati damag mo. Adati question mo. Dati, duwa kayo mag-interpret, tapos may sanlangin. Dati instances nga nag-interpret ka nga may sam, na umabot ka ti 8 hours kasjay. Kasano ti dati experience mo 8 hours, 5 hours nga tuloy nga kasta. May sam. Kasi no ag-interpret ka ti church tapos ada pa ti
Bible teaching, Bible study, kasta kasano ti inaramid mo, kasano ti pinagbalbalansan ti energy nga kita interpreting mo 4 hours, 5 hours, kasta nga may 6 some hours. 6 hours, kasano nga kayo eta. Dito, ano, sakit, nakitang ima. Agree. 4 hours, 3 hours, na may some, ang inim na oras, kasta. Mm. That Puro sir experience kat inam ka oras. inim na oras, o kita mo. Wow. Wow! Ay, may ay, some. siguro mga Kas ano kayo nga nag-survive? Nga inam nga oras. May saka. Oh, ako pa mag-inam na oras, sir. Wala pa naman pong 6 hours siguro. Mga 1 hour, 2 hour, ganun po siguro. Tapos maghihinto and then during the evening service, ganun po nag-i-interpret. May mga instances na matagal, mahirap talaga. Kaya nga po, ini-encourage ko po yung mga kasama ko na kailangan po nilang i-enhance yung skill na yon, yung pag-i-interpret kasi mahirap talaga po. Kaya nga po actually ngayon, hindi na po ako nag-i-interpret ng whole service. Sa preaching na lang po ako nag-i-interpret. Inahayaan ko po yung mga ibang kasama ko po nag-i-interpret before the during singing, announcement, ganun. Kasi mahirap talaga. Tayo rin yung sa suffer? Kasjay, when? Wow. Imbagmanhan mo pa yung naranasan, Diay. When? Si tayo mat lang patigatan. Kasi pag na-learn ko Ma'am Amy nga, no, i-share mo kumbaga, blessings, dato interpreting is a blessing to me, no, i-share mo iti sa bali and you can see na yung mga shiniran mo, yung mga tinuruan mo is nag-i-improve din. So it's a blessing to me, it's a blessing to us, it's a blessing to the deaf people. Amen. Ayan. Okay. So, di ba? Kasi same lang tayo, Miss Yoli nga nagapo ako matlang church nga halo-halo gamin jay nagsuro kanyak. So nga dapat nga talaga deaf ti agsuro, ti priority nga agsuro. Ma'am Rosbeth, sika Yes, baka adati napadas mo nga straight 8 hours, 6 hours nga nag-interpret ka may sub awan ti nag-sub kanyam. Actually, ma'am, Kinyak, i-invite dak di one Saturday Ilocos sa Marinbigan. Bali, one Saturday for the month of, yung halimbawa lang ay isang buwan, 4 na Saturday yan na kwan. Ang akala ko lang talaga is mag-interpret lang ako sa kwan, sa konti lang. Ang nangyari, kat tinapasama ko, all throughout mo ng DJ nga, ang interpret at DJ seminar da PPWDs. Ti Quadrijay, DSWD pa seminar po yun. Kung saan, para mas maintindihan ng mga, mayroon kasi silang deaf na co-worker. Kaya all throughout po yun, meron adamat DJ time nga, I need to sit down, I need to stand, tapos talagang mabain ka nga agsardeng. Uri no nasaksakitan di likod mo. Talagang nga go lang nang go. Pero pag makita mo't di agsasaw ket medyo nabanog ka, agkwada ngay mo't lang dingi icebreaker kakasyalat pati aramidan. Pero talaga nga narigat no kasi nga nga kanitong talaga nga sika ket may samlang. Kwan. Ket DJ na panak DJ ma'am ket pre-service matlaong. Yung sinukatan lang DJ fair ko. Tapos including meten ma'am DJ kapulisan ti Ilocos Sur. Nasurwak mo ti suda ti basic sign language.
Then for Sundays, Sunday pa yun ma'am ha, na lumuluwas ako ng maaga. Wow. Then, kumbaga ngayon, agluwas aki nasapa dito, ita 3 hours tidigan. Adagamin friend ko mo ijay nga, agin invite kinya, kat awan ti kwarta mi nga kastoy, kat kastoy ko na. Siyempre, apa anak latamot. Basta ko nakmat, willing nga mangin share ti sign language skill ko, day ti naitad kinya ka parabor ti apo. As long as nga so kata niya fair ko ako nakmat amam ta syempre manuti fair mati Ilocos ay When? nawang problema so di nga tata ma'am no dati kaso dan ti Ilocos nga panggap ti def talaga nga ikwadan nga itawag na kinyamon nga kastoy Ma'am Rosebeth i-interpret mo man dayto itulungan na kaniman so nga syakmat tagin interview kinyadan is di ma'am. Ijay Thank you, Ilocos ma'am. ba? Amuyo jay association ti Def ijay Ilocos? Ilocos Sur, ma'am. Hindi mo ginaga natatayo. Familiar ko kasi sa dami nila, ma'am. Itinaaduda. Ay, sa bagay, when? Itinaaduda, ma'am. When, namit ko matlang Kasi isudan. ma'am. When? Iso nga, ayan, di ba? Si kayo jay kasla nga aramidan nga Divisoria ti La Union to Manila tapos Ilocos pay ni Miss Yoli ijay La Union, di ba? Awan no na syempre jay simula pa lang jay nag-adal kayo ti sign language narigat inya kasla ngay hanmo amo makipag-communicate kani jay deaf community. Ngayon, damagak anya ti most embarrassing moment nyo jay interpreting moments nyo. Nag-interpret kayo. Tapos adati talagang nakakahiyang mo, yun nga, most embarrassing nga nangyari nga. So sorry kayo jay def. Hala, sorry na isign ko to. Anyat kaya di ay. Mabali ni Miss Yoli imo na or umuna ni Miss Rosebeth? Ma'am Yoli na. Ma'am Yoli. Experience ni ma'am. Pass the mic. Pass the mic. Baka si Lester ang Actually, sasagot ha. Go, Miss Yoli. Actually, embarrassing moment ko. Lalo na idag sursuro apay katakatawaan da dagiti def tamis-mistik ti sign ko sige lang ko na katawaan da makasuro akto lang na so no jay sign language interpretation yun nga pag nag-i-interpret kasi ako noon sometimes hindi ko alam yung sign mali yung pag-sign ko tinatawanan nila ako syempre nakakahiya yun tapos yung hindi ko makalimutan during the event kasama ko po si Ma'am Ember Ay, si Ma'am Ember naalala. pinatidon na nga naging voice interpreting kat ang ko nga sanay hana nga sanay nga ag voice interpret ngay puro sign lang ti amok tapos agdadamo ak pay idi may adati event iti def idi ay anjak amo no matik amo no sports ano ba yun? Hindi ko na alam. Tapos bigla na nga inayaban ni Ma'am Ember nga ag voice interpret ni Mr. Caluza Edronel ti agsasao. Nagpaspas ti panagsao ay panagsinyas na. Nagpaspas ti panagsinyas na. Ako awatan. Ala. Dati challenge mo nga dagos. Wala ni Ma'am Ember. Yan yung pinaka hanggang ngayon pag naalala ko, ginawa ko, naramid ko na. Nung nag-survive kayo, Miss Yoli, from voice interpreting. Nag-survive ba kayo? Nag-stop ako, ma'am. Tamad. Ma'am Ember, umaikan ko na ako. Nakakayanin to ko na. So, dahil ma'am. Yung pasa mo lang ni Ma'am Ember, hindi ko po kasi forte din pag-voice. Hindi rin po ako sanay doon.
Kailangan mo nga i-practice pa nga ag-voice tagamin no jay next generation nga interpreters kasla da kami ni Lester no adati ag-retire nga interpreter kayong susunod nga ay ag-voice, di ba? Uray agner-nervyos kan. Di ba? O yun. Miss Rosebeth, si Kangay, anya ti most embarrassing mo. Nagrigat, Yes, ma'am. Most embarrassing ko siguro ka talaga kuha. DJ nga, adakan ti church, ma'am. Ayun. Miss Yoli, Nasa hindi ka church. nag-iisa. Nasa church kami, ma'am. Ako, pahinanti ba yung ibig sabihin ng apprentice? Apprentice pa ako noon ni na Ma'am Brenda, Ma'am Jenny, sa church. So, yung word na priest, nauna na yung priest, di ba ganyan po? Ang ginawa ko, ayun, ginawa kong patay. Yun ba talaga Oh ang my nangyari? God. So, priest sana yun. Kumbaga, ang ginawa ko ganyan. Sabi ng mga bata, bagada, kunada, natay, kunada, yung karugtong po ng kwan, di ka karugtong na di nga mensahe nga isensenyas ko, kat maawatan damot. So, di na, inkasya ko, kunada dagosan, minulagatan damot. And at the same time, yung voice interpreting po, yun din po ang Waterloo ko. Kasi nahihirapan din akong magbasa ng signs ng mga bata. Noon. Pero napapolish ko na rin siya kahit papaano. Pero noon talaga hindi ako makabasa. Ang ginagawa ko, parang maiiyak talaga ako noon, ma'am, na as in nga ang paamon na nanyaramido ko, anya tikwa, anya di jayan. Aguray ka. Kasagpan panik kan. Kaslaki ni Miss Yoli nga agpagpanik. Hala, may katoy kas dyan. Slow. Parang mga slow lang. Slow. Tapos, kunada mo na yung beng. Kunada latamot nun. Tapos, syempre, nagpaspas dama magsenyas. Narigat naging agsenyas. Nung napaspas, ti speaker. Kaya yun. Agree. Baka naisabit kayo nga, halaan niya di ay magbagana na paspas gamit ti agsenyas. Kunang pa, hindi ma'am niya, kunang pa di batang nga eh. Kunang. Kasi parang kumukuha ka na ng simpatsya na kumbaga ngayon nandiyan. Kaya si Ma'am Brenda talaga ang tumutulong sa akin noon na mag-interpret. Sila po talaga yung talagang nakaalalay din sa akin with Ma'am Jenny. Sila po yung nag-push sa akin. Kaya, eto ngayon. Pero still, learning pa rin ako. Kasi talaga ang hirap talaga yung voice interpreting. When talaga narigat ti voice interpreting, then signing. Naku. Sir Lester, naglaing. Hoy, Lester. Narigat talaga. Agad-agad ka nito po ay. So natin may isa nga talaga ngayon makawabasa. Da kami, mulagat kami latamot ka na niya. Practice talaga ti voice interpreting. Kasla ngay agpa-mentor ka kini Lester, kasjay. Baliktad inya. Agpa-mentor ka kini Lester. Good thing na dati Pinas kadda kami dito itap matulungan na kayo dita south sa dita La Union, San Fernando, Ilocos, dati Pinas nga mentorship program. We can help you improve your skills in interpreting, both signing and voice interpreting. Kasi kailangan talaga yun. So, and to clarify, you mentioned about nga pala the certified sign language interpreter. That came from the PRID, di ba? Yeah. So, yun ang clarification ko lang, the certified
nila, yung certified na yon, term na yon ay nagkakuha lang from the course na galing sa PRID, sa sign language program nila. Kasi kung yung may mga ibang interpreters din po kasi ma'am na they use the licensed term and certified term when representing themselves as interpreter. Yeah. Especially in the court interpreting. So medyo misleading po yun. So clarify po natin yung license ay kuha lamang sa government agencies na binibigay lang ng government tulad ng driver's license, yung mga PRC, dahil sa PRC, yan. Pati rin yung certification na galing din sa government ay yung sa TESDA, mga ganon. So iba po yung sa private. Baka lang kasi ma'am may mga kasi instances na ganon na nirepresent nila yung sarili nilang ganon, hinanapan sila ng ID, pinakitaan ng ID, medyo hindi naging maganda experience sila. At sana wag naman mangyari yan sa mga upcoming interpreters natin kasi minsan doon bumababa yung nila, confidence to serve the deaf community. So yun po. Anyway, Pinasli is here para matulungan pa kayo dyan sa Norte. Sa area nyo kung mga innovative ways of interpreting, which I really learned from this group, especially to Miss Nati, Sir June, Tebe. Ayan. Nax. Mentors amin ni Lester. Mentors amin ni Lester Diay. Sir Bay and Sir Bay, including Sir Bay. Actually, Sir Lester, nag-ask ako kay Louie Arandia, yung dating president ng LUAD, La Union Association for the Deaf. Si Sir Louie, Ayan, si Louie. So, nag-ask ako kung may mga sign language book sila sa Filipino Sign Language, kung saan ako pwedeng mag-aral ng FSL. Kasi talagang alam ni Sir Lester na willing talaga akong mag-aral kahit ano pa yung pan. Kasi yun din ang target ko noon sa PRID, yung sign language interpreting. So, ang sinabi ni Sir Louie po, magana nga Pinasli kan Lasang sabi niya yata yung Pinasli. Isa yung sinabi niya. Ay, when nakasaok gami ni Louie, amok gami ni Louie, kunana no kunak kanya na i-connect mo isuda ito'y Pinasli ito'y grupo tayo, Association of Sign Language Interpreters. Tagamin, di ba, syempre, La Union, North Luzon, Akmat lang, we try to gather manuti interpreters dito'y North Luzon. Isuti. Kasi ngayon, sabi ko, kilala mo ba si Rosebeth? Hindi ko nga kilala, parang si Miss Yoli nga. Na-meet ko lang sa Facebook lang. Gano'n. Hindi ko alam na. Hindi, ko gamin amo mano nga talaga ti interpreters ito'y North Luzon. So, buti na lang, in-encourage ka ni Louie. Diay. Yes po. Actually, ni Sir Lester po ang nag-invite sa akin. Then, yung regarding Pinasli, siya po yung nagsabi. Noon pa, nung wala pa yung, hindi pa inaano yung FSL. Sabi niya, you want to learn FSL, you go to Pinasli, you inquire, sabi niya sa akin. Okay, sabi ko, ang ano ko lang, ang takot ko rin, syempre mag-aaral ka na naman. Kumbaga, sa akin lang ma'am, kinyak lang, okay lang na mag-aral. Pero di nga yung transition period mo ngayon ako, nga from ASL to FSL. Kumbaga may mga parang nagkakahalo na meron mga yung signs ng FSL na ngayon na ASL noon na kwan. Kumbaga, malipatak talaga, promise. Kumbaga, amumatan lola. Lola gaminon. Isa DJ ma'am. So nga, looking forward ma'am for your support, for your guidance, yung assistance niyo sa amin from Pinasli. Anong sanda kami ma'am? Adamat ni Lester nga tulong kanya matlang ta mas kilala yung isa't isa. Kami ni Miss Yoli naman, charot. Team yes, tayo dito. As lang ay, when? So yun, actually,
pwede rin naman dun sa deaf organization dyan, kay Mr. Lupi, dyan sa La Union Association of the Deaf, na for the vocabularies, pwede kayong makaano dyan. Pati sa mapag-practicean nyo yung reverse interpreting, yung voice interpreting. Pero siyempre, yung mentoring naman na Pinas, yung more on interpreting, yung technique, paano mo itipirin yung ending. Kasi way back before, na-experience ko din yung ganun, 8 hours na kinumagahan, ang sakit na ng katawan ko, hindi na ako makapag-trabaho. Masakit dito, sir. Dito. Pero nung natutunan ko yung technique na may natutunan akong technique kung paano tipirin yung Share, sir. Share saka mo. yung tamang tindi. Hindi mo ma-experience yung sakit na ganyan kinumagahan kahit 8 hours. So yung mga ganun ba, it's about interpreting, iba rin yung vocabularies. So, syempre, essential din yung pagiging kasama natin yung feedback ng mga deaf natin kung talagang para ma-improve talaga yung skills natin. When, agree. May mayat no Miss Rosbeth kan Miss Yoli, may mayat no ag-connect kayo jay i-deaf association kan deaf community ta same mat lang kayo nga laon yon tulungan magtutulungan tayo dito kasi daytoy Pinasli we can help you mentoring ngam no ag-adal kayo ti FSL from the deaf community itself tagamin adati senyas ti La Union nga ay daytoy gayan kasi di ba adati new sign ti La Union tata kastoy kanon kastoy hanga LU hangan haanan nga LU kasjay ngay tanggapan nyo jay feedback tapno ag-improve tayo amin syempre nasa puso na natin yung pag-serve sa kanila. Yes, diba? Actually, ma'am, sorry. No, dati ang kumamo nga kasapula ka FSL, kwa ni Rosebel, kwa ni Edronel, Sir Edronel, Sir Richard, send ko, what is the FSL of this? Kung learning nga ro din, ma'am. Tapos, i-video daw mo tan, i-video daw mo tibagbagitan, i-jay mo tan, ikikip ko mo tan, ma'am. Tadi jay, nainayon ko di collection ko ti FSL na videos. At adaalot mo tan, together with the pupils. Nice. Baka ni Miss Yoli, same mat lang nga ako ka kayo, baka agaas kasi nga araramida tayo, anya ti senyas nga na ito, tas agvi-video da. Ada ba ti inkwana kas jay experience ni Miss Rosebeth? And ma'am, actually no, adati amok nga, adati hangko amo talaga kat isuda mismo ti pagdamagak ta, isuda ti akin language data, sign language. Tapos actually ma'am, nakapag-attend na po ako ng Pinasli, pero since hindi pa 2012 or 13, basta kadwa ni Ma'am Ember ka ni Jackie, Sister Jackie, hindi nag-attend ako ti Pinasli. That is my first and last. So nga nung ako damdamaga kat numan nun iti Pinasli. Next year! Namin ma'am, nagadayo din na plan. When? Di ka nung year, di adayo. So nga naka-join. Pero abang ataro ti Pinasli, DJ. Kasi maganda po, na-experience ko na. Ay, nag-join kayo ma-ijay online conference tayo ti Pinasli. Ada ni Lester ijay, ada kami amin ijay. Tama ba, Lester? Jay online conference. Sayang. Jay quaranters. Nag-join kayo nga dowa. Sayang. Hindi ko pa kasi kayo na-meet kasi. Saan kayo madamagan? No? Kasi Sir Lester, ha? Saan kayo ang madamagan? Basta iyawat text iyawat ni number ni Ma'am ti President tayo ni Ma'am Miss natin kay number na tapno dati concerns nyo with regards to mentoring no diyan sa area nyo. The Pinasli will help, no? Kasi yun lang naman ang goal natin dumami ang interpreters para magbigay ng access sa ating mga deaf brothers and sisters sa area natin, location natin. Kasi iba ang senyas sa La Union, iba ang senyas sa Tuguegarao, iba ang senyas agree. Meron silang variation sa Iloilo. At saka sila kay local signs, kasjay.
Oy, mabalin tayo nga agkaroon ti Quaranterps North Luzon Edition. O, di ba, Lester? O. Pwede. No, mabalin tayo nga iplano data for 2021. Mabalin data. Yes, Tapos, ma'am. Yes, go. speaking of Miss Brenda, andyan po ba kayo? Brenda, Miss Brenda? Ma'am Bren, okay na po ba ang connection? Babain. Miss Brenda? Ay, awan. Naawa-awan isuna. Sorry guys, mahina kasi talaga ang signal ka, no? Iso nga, ada dyan gamin. Di ba, nagada yung isuna, di ba, Miss Adayo, Rosebeth? ma'am. Ada Adayo, ma'am, yo. dito hiniling. So nga, Siguro- narigati signal naman. Awan. Siguro agkwa tayo ti special Turp Talks kanya na maminsan. Mabalin. When, ma'am. Ngam, da Ay, kayo, bagay Miss, ito, ma'am. Miss Yoli kan Miss Rosebeth, agplano tayo for Quaranterps, ano to, Rise Up, North Luzon Edition. Amin nga North Luzon Interpreters. Kasi hindi, hangamat lang, it's like, kunang nga small word, handa, hindi tayo magkakakilala. Kasi laki ni Lester, taga Cagayan pala siya, na hindi ko, na kanina ko lang nalaman. When, Tama? ma'am, adati na yun tayo, ma'am, ni Ma'am Eden. Ayun, Jay. Yes, si Ma'am Eden from Ordaneta. Ordaneta. Kasjay. So maganda sana yun, no? Siya at no agtitim punta am amin di ta North Luzon tapno pag-share sa ti skills ta hindi guys Mm-mm. interpret can makilala ta ti may sa When? tapos ang damit madali lang naman yung pagka basta gusto may paraan, Connection. diba? Connection ka mo. Connections. Ganyan. Sa mabait naman Connection. nandiyan naman yung mabait at masipag nating president sa Pinas yan, si Miss Oh, ni Nati. Miss Nati. Will help Kunani, you guys. ano dito? Kunani Miss Brenda, count me in daw sa North Luzon. O sige po, Quaranterps North Luzon Edition. Miss Yoli, baka maaiban mo jay kagadwam jay church mo nga nag-interpret mo't lang tapno ma-improve pa jay skills nyo. 'Di ba, Miss Yoli? When? So yun. Miss Rosebeth, ag-ayab tayo para anya ditin. Agiinan mo tayo nga, ay ito pala North Luzon. Ay ito pala North Luzon. Kasjay. Yes po. Yes, ma'am. Patipay ni ko ni Ma'am Leia Surut from Pangasinan. Nagatugayam. Yes, ma'am. Na ako nakuha ng gamin eh. Tati, adi yung panunot ko, ma'am, kakwa, ni Ma'am Brenda, ni Ma'am Edna, yun po. Ibali, ma'am, meron pa naman susunod, di ba? Adapay ti next year. Rooting for next year, Jensan. No, awan ti COVID, kan mabalin nga ag-travel. General Assembly tayo, Jensan. Bangan niyo yan. One. Sige, ma'am, go. Pero sana sana Nasli North Luzon Roadshow. Oh, di ba? Mabalin nga tayo roadshow eh. Roadshow. Yeah. Miss Yoli, promote, ganun. Itaon ko mamam nga ko awan pasok. Ay, yun lang. Pag may pasok. Dapat pala holiday, anya. Yeah. Dapat Miss Yoli, wala nang pasok. Baka may pasok din kayo, Miss Yoli, next year, kung kailan man yun. Pero pwede rin mag-leave. Okay lang. Ay, wow. Yeah. So, ag-invest kayo. Mag-invest ka. Yes, pwede rin mag-leave. Or, baka, no next year gamin, no, adapay ti quarantine daytoy, ag-online tayo pa for General Assembly. Yeah, ma'am. Online. Yeah. So, Miss Yoli, kan Miss Rosebeth, kan Miss Brenda, no mangag nyo kami, anya ti final, or anya ti advice you pa ti future interpreters tayo. Miss Yoli, umuna kayo. Sa mga interpreters po na kagaya ko, pagpatuloy po nating tulungan ay tuloy tayo nga tulungan dagiti deaf, pagbabaon iti panang enhance tayo pa iti sign language, amok nga no si tayo kat inikan ni Apo ti ayat
para kadagiti def ada nga agbalin tayo nga blessing kadahwada. Kadagiti agsursuro pay nga padakmat lang agsursuro. Let's keep it up. Ituloy tayo latang nga tulungan dagiti deaf mabaon iti datoy sign language. Kan kasla dagiti tatay ibagak nga weakness ko pa datay voice interpreting. So ima ko na learning learn until na ma-enhance tayo dati nga skill ket mas tulungan tayo kay dagiti nga deaf. Hearing people amok nga this is not our language, narigat man pero gapuna ta ay ayatan tayo winadungdungwen tayo dagiti nga deaf ket let's take the challenge. Ituloy tayo ti ag-interpret para kanya. Dajay lang. Yun. Tama. Tama. Miss Rosebeth. Dagiti padak nga agisursuro, padak matla nga interpreter para dagiti hanga makangeg ket itultuloy tayo nga i-embrace jay agdamang kayat nga FSL numan pay adati rigat nga di transition na nga i-learn di ay ket marami tayo babaan ti agapo ti puso tayo nga isuruan tayo ket dagiti pada tayo nga anak ti Dios nga mas kailangan da tayo more blessed tayo ta makangeg tayo makapagsao tayo. So da tayo nga makangeg ken makasao da tayo ti aramatan ti Apo Dios nga tapno ti kasta ket may paayan tayo suda ti adal babaan dagiti naadal tayo met. Ken ti dagiti dumapay nga padak pay nga kayat na nga makasursuro ken agsursuro ken dagiti pay barbaro nga interpret ket tuloy lang ang buhay as interpreters. Walang hangganan ang pagiging interpreter. Kumbaga, life must go on and no matter na kahit ano yung madaanan natin, ay nyaman nga madalanan tayo, no man ado ti batuna, no man nagalis, kumbaga, ket diretso lang, basta nakataader kalapta para kinyada. Han nga DJ gapo ta nagalisan ket ay aguray mangalak aguray akpay ti kaduak nga kastoy kasyay. So yamanan tayo ta dati ti blessing nga naited kinya tayo as interpreters. So nga dapat nga agprogreso pay daytoy nga ada kanya tayo para dagiti learners tayo. DJ lang. Thank you mo Pinasli. Ay. Yeah. So, ayan, Lester, o di ba may mentor na tayong dalawa. Char. Oo, mentor. Yes, ma'am. Hindi pa. Sir Lester. Hanpay kami ready nga mentor. Student pa lang. Student pa Sir lang. Lester, Student. Di ba, Miss Yoli, hang kayo agdanag kan ni Miss Rosebeth, hang kayo agdanag ta adati Adam kuna nga ni Sir Lester itatay nga adati mentoring tayo. No adult senyas from the deaf community itself ta iso nga rod imbaga ni Miss Yoli tatay it's their language gamin. Iso nga, di ba? Lester? One. The local language suda dita sa bali ti sainda. Well, sa bali na sign per area. Dapat iti sa bali sa inda gamin sir nga no nag-interpret kayo sa angon ket no sa bali sa inyas man ket sa bali kinya dapat po i-connect da kamot adagos nga iya isenyas damot. Tapos di tumutan ti suruto mo. Nandiyan din sila talaga na mag-guide sa iyo. Malaking tulong 'yan para sa amin.
So, Yeah. yun nga, dapat open tayo sa mga feedback, Oo. sa mga Yeah. pagkasa sa audio. Yes, sir. Open-minded ka, Nern. Yeah. Hashtag open-minded. Just. Hindi dapat Go. nga hantay nga dapat hantay dapat nga i-stop DJP nang i-correct na kinyatayo kasi mas knowledgeable suda, mas amamu dati senyas da kesa datayo. Datayo gamin, isenyas tayo na either naadal tayo libro or naadal tayo tipada tayong interpreter. Pero ang senyas nila, yun pa rin ang talagang kailangan din nating aralin. Tapno tikas takat, hantay nga mayo awan, kumbaga. Tano, mas agkakainawatan tayo amin. Nanyaman ti kaya tayo may bagayobing, learners tayo nga hanga makangag. Okay, so salamat manen kay Miss Yoli, ni Miss Rosbeth Gabay, and Yes, then ma'am. kay Miss Ember Thank you. sa aming magandang interpreter. Ayan, o diba? At sa aking co-host ng Gwapo-Gwapo from Cagayan, si Lester. So, kami, agyaman kami, pinasti, nga, dagito yung guestan, napanure nga, narigati internet, dito area da. So, we are very thankful to have you guys. So, we hope to see you sa ating, hopefully matuloy na yung ating roadshow diyan sa North Luzon. So, Roadshow Yes, or ma'am. Quaranterps North Luzon Yes, Edition. Yes. So, agyaman kami. Salamat manen. At ito na po ang ating Terp Talks North Luzon Edition.